Magandang araw po, mga kababayan ka Pokemon. Welcome po sa Jesra. Magbubukas po tayo ng Trainer's Toolkit. Nakalimutan ko nga na kung anong year to. Parang 20. Hindi ko na po alam, mahirap manghula. So, ito po, meron po itong Evolving Skies. Pero ito po ang bubuksan natin, Trainer's Toolkit. Trainer's Toolkit, meron po itong Sun and Moon. Meron po itong Sun and Moon, mga kaibigan. Bubuksan natin dahil mahal na po yung Dedenne GX na promo card. Dalawa po yan. So, bubuksan natin. So, here we go, mga kaibigan. Woohoo! Sun and Moon po ito. Sun and Moon. Pinagpapawisan ako. Mga kaibigan, ito na po ang Trainer's Toolkit. Mga kababayan ka Pokemon, Mission Impossible po tayo dito sa Jessa Trading. Ayan, parang dashboard ng sasakyan. Trainer's Toolkit. Ayan, tignan natin. Sun and Moon nga. Sun and Moon tayo, mga kaibigan. So, meron po siyang kasamang dice. So, shout out sa mga players dyan. Shout out sa inyo. At syempre, meron siyang ito, yung medyo retro na sleeves. At meron siyang, yan, sabi ko sa inyo, ito na po ang mahal. Ito na po ang mahal ngayon, yung Dedenne GX. Nung dati, parang nasa 100 pesos lang siya, more or less. Pero ngayon po, ay siguro benta na to 700 na. 600, 700. Yan po. So, bubuksan natin. Binenta ko lang to. Magkano benta ko nakaraan dito? Ata, parang ang baba lang. 300 lang yata benta ko. So, buksan natin. Buksan natin, So, buksan natin. Para makita natin yung laman. So, meron siyang GX cards. GX cards, dalawa yan. Uy, textured. Textured po, mga kaibigan. Textured po siya. So, textures. Paki-sleeves po. Paki-sleeves natin. So, ang maganda sa mga ganito, yung chance for PSA 10. Yan. Lalo na kung may value na po yung card. So, kung usually, pag mga $10 na po yung cards, pag PSA 10 na po ito, maglalaro na po sa $40, $50 yung PSA 10 niya. So, usually gano'n yan. Or more, depende po sa ganda, tag team. Wow. So, dalawa pong Dedenne GX. Ito po yung mga trainers. So, silip lang tayo. Dami. Kapal. Oh, may rare candy rin. Shout out sa mga gamers sa inyo. Marnie. So, ang daming trainers. So, ganito po talaga yung medyo may age na. Yung medyo luma na mga set or mga decks, playing decks. Ganito po talaga, marami. Eh, yung bago ngayon, saan ba yung bago? Yung isang toolkit natin, pakikuha. Yung bago ngayon, ang gaan. So, ibig sabihin, wala siyang ganito. Wala siyang energy na marami. Magaan po yung box. Yung bago, yung 2024. Yung merong Squawkabilly. Pero ang gaan po nito. Ang gaan po niya. So, ibig sabihin, hindi siya siksik. Ano ba naman nito? Four booster packs din. Pero, marami nang wala. Magaan po siya, mas magaan. So, more or less, walang energy yan. Ang bigat po nito, kapal ng energy. At syempre, meron tayong 4 packs. 4 packs. Magbibenta po ako ng isa. So, meron siyang Pokemon Trading Card Games. Ito yung rules. So, balik natin kasi bibenta rin natin yan. At ito yung energy, kapal. So, ayusin natin. Meron tayong Burning Shadows, Sword and Shield, dalawang Rebel Clash. Okay.
So, okay lang yung set. Meron lang siyang Sun and Moon. Okay lang siya. So, hindi naman talaga parang the best. Okay lang. So, Rebel Clash pala ang kasama niya, mga kaibigan. Rebel Clash, tapos merong Sun and Moon, Burning Shadows, tsaka Sword and Shield. So, second time natin nabuksan itong toolkit na yan, yung kulay red. Ito naman, merong Evolving Skies. Pero dito lang yan, display lang muna. So, medyo may kalumaan na. Iba na yung green cold card. Ibig sabihin, ay hindi maganda. Pero tingnan natin. So, Burning Scarf. Medyo alanganin kasi yung posisyon ko ngayon. Caterpie. Ayan na yun. So, wala pala tayong ginawang card trick. So, yun po yun. And then, Rebel Clash ulit. Oh, tignan nyo. Nung pinunit ko na siya, na parang sobrang lutong. Yan. So, wag po kayong magpapanik kung ganon. May mga ganon talaga. Sabi ko nga po, iba't iba ang consistency ng mga green code card. So, 4 yan. Iba't iba yung consistency ng packs. So, merong mahirap buksan, merong madaling buksan. Yung iba parang talagang very loose. Yung talagang parang hindi siya tight. Madali siyang mag-open. So, wala yan. Kahit na yung sa likod, holo rare. So, yung mga nagreklamo sa Prismatic Evolutions, hindi nyo po alam kung gaano ka-tough ang pull ng Sword and Shield. Tough po ang pulls ng Sword and Shield. Buti nga sa Scarlet and Violet, maraming reverse, laging merong holo rare. Actually, sa Sword and Shield, wala pong holo rare. Kapag green card po yan, wala pong holo rare. Hindi mo makukuha yung holo rare. Rare lang siya, pero rare lang. Hindi talaga rare. Kasi wala nga siyang holo. So, yan po yung green card. Hanggang reverse ka lang. Hanggang reverse, tapos iisa lang. Ganun po ang Sword and Shield. Napakahirap po ng pulls, usually. Maliban sa Crown Zenith, of course. Our favorite. Sword and Shield na tayo. Base set, Sword and Shield. Ito, medyo iba na naman texture niya. Medyo iba, tinan nyo, medyo iba. Pagbubukas ko, iba na naman. Kung iba siya compared sa Rebel Clash kanina. Pero yung dalawang Rebel Clash, pareho yung texture, yung consistency ng packs. So, ang ganda nito Pokekid. So, hindi ko masyado nakikita ito masyado. Kasi older version na. So, may chance po ito kasi white code card, I think. White code card. So, meron siyang chance, holo rare. Technically speaking, pag white code card, technically speaking mga kaibigan, ay holo yung pinaka least, no? Yung makukuha mo mong holo. Unlike sa SV, all the time merong holo rare. Dito, ang pinaka least na pull mo, kapag ganito, may pull ka nga, considered pull na yung holo rare. Ayun, buti na lang, hindi lang full art. Ayun, hindi pa tayo nag-card trick. So, at least meron tayong full pull, Tapu Koko V, ayos. At paano meron? So, kapag white code card sa Sword and Shield, meron ka na pong pull. Ang least na pull, ang pinakamababang pull mo ay holo rare kagad. So, ang baba, no? Ang baba. Ang baba. Kasi ang walang pull ay hindi po holo rare. Rare lang. Wala po siyang foil. Hindi po makintab. Yan, paki-sleeve tong reverse natin. So, last pack mga kaibigan. Last pack. So, Sword and Shield tayo. Ayun, Sun and Moon naman tayo. Sun and Moon. Uy, ito niyo. Iba naman tong consistent. Parang punit lang. Parang
Parang wala lang, oh. Parang halos, parang matutunaw, ganun. Oh, pero kapag wala tayong nakuha, sabi natin fake, ganun. Oh, green code card, sayang. So, hindi ko alam kung lang ano to, ilang trick, nakalimutan natin. So, pabayaan na natin, wag na. Noy batch. So, reverse tayo, reverse. Trainer. So, yun na yun. O, yun sabi ko sa inyo, reverse. Tapos, yun na yun. So, Sun and Moon, wala rin siyang holo rare. Pero sa SB, holo rare yan. Di ba? Lahat may makukuha kang reverse, dalawang reverse, tapos holo rare. O, dito, wala oh. Kita mo? Wala, di ba? Wala. So, yun na yun. Yun na yun, mga kaibigan. Yun na yun. So, tough po yung pulls ng Sword and Shield. Or sabi natin Sun and Moon, sa pagkakataon ito, Sun and Moon set. Compared po sa Hidden Fate, tough din po yan. Compared po sa Prismatic. So, hindi natin alam. Hindi nyo alam yung nireklamuhan natin or nagbabash po tayo. Pero actually, bad po talaga. Napakaalat po talaga yung ibang pools, especially po sa Sword and Shield, yung Evolving Skies na yan. So, nasanay lang po tayo sa easier pools. Kasi pag ang mangyayari naman, easy pools, then, hindi po magmamahal yung mga cards. So, yun po yung mga tendency nun. Kasi mas marami yung cards, mas maraming ganito, ganyan, then, ang tendency nun, babagsak po yung presyo. Hindi po masyado magtataas yung presyo ng mga cards. Kaya, yan po mga kaibigan, mga ka-Pokemon. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Maraming po salamat sa inyo. God bless everybody.